nako, huwag niyong galitin si Senator Amy Marcos. Pina-inhibit ni Senator Amy Marcos itong si Acting Ombudsman Vargas na huwag pirmahan ang clearance ni Boyeng Remulla. Ano ba ang na-discover ni Senator Amy Marcos? Kaklase pala ng asawa ni Acting Ombudsman Vargas si Boyeng Remulla. At pwede itong makaapekto sa desisyon ni Acting Ombudsman Vargas. Sabi ng ilang mga netizen, mga kabibig, Senator Amy Marcos, kasuhan mo yan si Ombudsman Vargas. Bakit hindi pa yan, ni BBM? Natanggal kasi it's so unfair. It's because ang Ombudsman binasura ang kaso ni Senator Amy Marcos laban kay Boyeng Remulla at yung group effort members. Sa anong rason? Hindi pa natin alam kung ano-ano. Baka kulang ang ebidensya. Pero kulang pa ba yung Senate hearing ni Senator Amy Marcos? Kaya si Senator Amy Marcos nag-MR, motion for reconsideration. At ang gusto ni Senator Amy Marcos na itong si Acting Ombudsman Vargas ay hindi pwedeng uupo, titingnan ang motion for reconsideration, baka mabasura rin ang motion for reconsideration ni Senator Amy Marcos, mga kabibig. Kaya mga kabibig, madami ngayon ang tumaas ang kilay. Yung iba nagsabi, nako, baka ang mangyayari dyan, si Senator Amy Marcos, mabudol-budol lang yan, mga kabibig. Dito kasi, ito ha, Senate Committee of Foreign Relations, ito kabibig ha, detention, urgent motion to inhibit OIC Ombudsman Dante Vargas and the panel of investigators. So, i-share ko sa inyo kung ano ang laman kabibig. May punto din naman si Senator Amy Marcos. Unfair naman, di ba? Meron ka pala mga tinatagong layhem dyan. Ito kabibig. Basahin natin. Number 1. Complainant, as set forth in the caption hereof unto this honorable office, most specifically states that the complainant has, balakihan natin, the complainant has verified that the spouse of the OIC Ombudsman Dante Vargas is the UP Law School classmate of one of the respondents herein, namely Secretary Jesus Crispin Remulla. Pangalawa, the fact that OIC Vargas did not even disclose the parties in this case, such fact is already highly irregular and improper on his part. Tama mga kabibig. It's so unfair naman. Buti na lang na-discover ni Senator Amy Marcos na ganito pala ang mga hocus-pocus na ginawa. Number 3, to make matters worse, on 12 September 2025, under the command and control of OIC Vargas, the panel of investigators resolved to dismiss without prejudice the above captioned case on the ground that the pending Supreme Court cases surrounding the arrest of former President Rodrigo Duterte raises prejudicial questions. Wow! Talaga? Number 4, this was the ruling despite the fact that the set of issues on those cases are vastly different from the instant case. Tama. Iba naman na. Iba yung sinampa ni Senator Amy Marcos kumpara doon sa hindi pa nga na-actionan ng Korte Suprema, yung kay Kitty Duterte, yung inihain ni na Torretorion. Diba? Hindi pa na-actionan. Ilang buwan na si Pangulong Duterte nandun sa ICC. Number 5, moreover, even assuming arguendo that there are prejudicial questions, Rule 111 of the Rules of Court, which applies in suppletory character to the rules of the Honorable Office, clearly provides that there should be a petition filed by the interested party to have the criminal proceeding suspended. Dismissal with or without prejudice is not one of the courses of action under said rule. Number 6, what is more, on the day when the decision was rendered, Secretary Jesus Remulla was already at the office of the Ombudsman to claim his clearance. Ginawa yun ni Boyeng? Hala ka. So alam na ni Boyeng that day na mababasura ang kanyang ang kaso ni Senator Amy Marcos. So
nandun na siya sa opisina ng ombudsman humihingi ng clearance. Wow! Ombudsman ng acting ombudsman naman dyan. Ano ba to? Dramahan lang. Di ba? Number 7. These circumstances very evidently displays the bias of OIC Vargas and the panel of investigators. Bias talaga. Yung mga kabibig. Grabe yung mga investigator ha. Ito pa. Wherefore, premises considered, it is respectfully prayed that the office in charge Dante Vargas and the panel of investigators, yung mga investigators, be inhibited from resolving the motion for reconsideration. So, ilan ba sila? Sandy Alcantara, Rose Ann Claudine Impassion, Corinne, Joey M. Garilla Corleano, Napoleon. Madami sila na pina-inhibit ni Senator Amy Marcos na hindi mangingialam sa motion for reconsideration na isinumite ni Senator Amy Marcos para sa kanyang kaso na isinampa kay Boying Rimulya para si Boying hindi mabigyan ng clearance ng ombudsman. Ang storya daw, kare-release lang daw ng ibinasura ng ombudsman at itong mga panel of investigators, ang kaso ni Boying, si Boying nandun na sa Office of the Ombudsman para humingi ng clearance. What a coincidence, di ba kabibig? Ang bilis ng action ni Boying. Is there something fishy-fishy going on? Sabi na iba, fishy-fishy talaga yan. Halata namang mga fishy-fishy ang ginagawa nila dyan. Sino bang hindi makapag-isip-isip na fishy-fishy is going on? Di ba? So yun kabibig. Yun ang mga reaksyon ng mga netizen na, nako, pag si Boying talaga, wala na talaga kabibig. Goodbye, BP Sara. Diba? Grabe naman kung ganun mga kabibig ko. So sana, hindi mabasura. At kung hindi, ano pa kaya gawing action ni Senator Amy Marcos? Isusumiti sa Korte Suprema. Itong kanyang ikinaso, kina Boying Rimulya at yung iba pa. Kasama si Torres, si John Vic Rimulya. Baka pwede kabibig, di ba? So maghintay-hintay lang tayo kasi Senator Amy Marcos. Ang asawa pala nitong acting ombudsman si Dante Vargas, kaklase pala ni Boying sa UP College of Law. Oh. So posible makaka-apekto talaga. Makaka-apekto. Kaya nga bilis-bilis ni Boying pumunta sa ombudsman after nalaman niya na nabasura ang kanyang kaso sa mga panel investigators. Agad-agad nandun si Boying humingi ng clearance, mga kabibig. Diba? Kakralirke naman itong mga kabibig. Alam mo naman ng mga tao. Tataas talaga ang kilay.